Isa sa atin ay nakararanas ng mga pagsubok o suliranin sa buhay. Sa bawat suliranin na ating nalalampasan, tayo ay mas lalong tumatatag at nagiging mas matibay sa hamon ng buhay. Sa araw na ito ay higit pa na makakatulong sa iyo upang malinang ang iyong kakayahan na makapagbigay ng mga solusyon sa mga suliraning nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Ihanda mo na ang iyong module, ballpen at papel. Mabuhay! Wikang Filipino, sulong Pilipinas! Ginoong Alvin Sipo, ang teacher chinito na gagabay sa inyong pagkatuto sa Pilipino. Salamin ng pagkatao, kwento ng buhay sa mundo, panitikan, tsak ibigin mo. Panitikan, tsak ibigin mo. Kahapon, napag-aralan natin ang tungkol sa pagsusuri ng maikling pelikula. Ngayon, may bago tayong araling tatalakayin sa araw na ito. Pero, bago natin ituloy ang ating paglalakbay, tayo ay magbabalik-aral muna. Panuto, tukuyin kung anong elemento ng maikling pelikula ang mga sumusunod. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Meron ka lamang 5 segundo upang masagot ang bawat katanungan. Unang bilang. Ito ay tumutukoy sa lugar na pinangyarihan o pinagdausan ng pelikula. A. Istorya. B. Tagpuan. C. Tauhan. D. Tema. Ang tamang sagot ay B. Tagpuan. Ikalawa, ito ay ang tunog habang may eksena at nagbibigay buhay sa bawat eksena. A. Musika. B. Tagpuan. C. Tauhan. D. Tema. Ang sagot ay A. Musika. Ikatlo, ito ang paggamit ng visual effects sa paglutang ng mga pangyayari sa pelikula. A. Musika. B. Tagpuan. C. Tauhan. D. Sinematografiya. Ang tamang sagot ay D. Sinematografiya. Ikaapat, sila ang nagbibigay buhay o gumaganap sa karakter sa pelikula. A. Musika. B. Tagpuan. C. Tauhan. D. Tema. Ang sagot ay C. Tauhan. Ikalima, ito ang pagkakabuo at pagkakaayos ng kwento. A. Istorya. B. Musika. C. Tagpuan. D. Tauhan. Ang tamang sagot ay A. Istorya. Ngayong araw ay may panibagong hamon para sa iyong malikhaing kaisipan ang iyong haharapin sa araw na ito. Ngayong araw ay ating tatalakayin ay ang nakapagbibigay ng sarili at maaring solusyon sa isang suliraning na obserbahan sa paligid. Ating panoorin ang isang kwento na tutulong sa inyo upang mahasa ang iyong kakayahan sa pagbibigay ng sarili o maaring solusyon sa isang suliraning na obserbahan sa paligid. Ating panoorin ang kwentong Ang Naudlot na Bakasyon. Tuwang-tuwa si Beboy sa araw na iyon dahil makakapagbakasyon na ang kanilang pamilya sa bukid ng San Antonio Cuartero, Capiz, kung saan naninirahan ang kanyang lolo at lola. Noon lamang siya nakalabas ng bahay dahil sa enhanced community quarantine na dulot ng COVID-19. Habang nilalasap niya ang masarap na pagbibiyahe lulan ng kanilang sasakyan, ay madalas siyang napapatingin sa itaas. Salamat po, Panginoon. Nagkaroon ng magandang pagkakataon na maulit muli ang mga bagay na matagal ko nang pinapangarap, gaya ng paglanghap ng malamig na simoy ng hangin, pagkain ng sariwang mga gulay at prutas, at higit sa lahat, ang paliligo sa malamig, malinis at malinaw na tubig sa sapa.
Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakbay nang biglang dumilim ang kalangitan at bumuhos ang malakas na ulan na may dalang kulog at kidlat. Halos hindi makita ang daanan. Panay ang pagsabi ng nanay ko kay tatay na mag-ingat sa pagmamaneho. Nabigla kami nang biglang nagpreno at hininto ni tatay ang sasakyan. Bakit po tayo huminto, tatay? Nasiraan po ba tayo? Nako anak, hindi tayo makapagpatuloy. Hindi tayo makadaan. Tingnan nyo, malaking umbok ng lupa ang nakaharang sa kalsada. Oo nga, hindi makakaya ng sasakyan natin na daanan iyan. Napakalaking suliranin sa pamayanan natin ito. Oo nga, tay. Dahil sa landslide na yan, marami ang hindi makakadaan. Kaya lang, wala namang ibang sisisihin sa nangyari dyan. Kasi tao rin ang may gawa kung bakit nauubos na ang malalaking puno sa kabundukan. Tama ka dyan, Beboy. Pero may paraan pa naman para hindi na maulit ang pangyayaring iyan. Kailangan lahat ng tao ay magtutulungan sa pagtatanim ng puno para mapalitan ang mga pinutol na punong kahoy. Pati po ba kami ni Kuya Beboy ay tutulong? Oo, anak. Sige po, tay. Sisimulan ko na ang pagtatanim ng puno sa likod ng bahay natin para hindi magka-landslide doon. O sige, paandarin mo na ang sasakyan at uuwi na tayo sa bahay. Pinabalik ng tatay ang sasakyan at muling tinahak ng mag-anak ang daan pauwi ng kanilang bahay. Ang kasiyahang nararamdaman ni Beboy ay napalitan ng lungkot dahil hindi na matutuloy ang kanilang iniisip na gagawin pagdating sa bukid. Ngayon, ating sagutin ang mga katanungan mula sa kwento. Panuto, isulat ang masayang mukha kung ang pahayag ay katotohanan at malungkot na mukha naman kung hindi. Meron ka lamang 5 segundo upang masagot ang bawat tanong. Unang bilang, tuwang-tuwa si Beboy dahil magbabakasyon ang kanilang pamilya sa unang pagkakataon mula nung nagkaroon ng Enhanced Community Quarantine dulot ng COVID-19. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Ikalawa, kahit nagka-landslide, natuloy pa rin ang pagbabakasyon ng mag-anak. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Ikatlo, ang pagpuputol ng mga puno ay nakikitang dahilan kung bakit nagka-landslide. Kung masayang mukha ang sagot mo sa ikatlo, tama ka. Ika-4, gobyerno ang dapat lumutas sa suliranin sa landslide. Kung malungkot na mukha, napakahusay dahil tama ka. At ika-5, hindi mauulit ang landslide kung ang bawat isa ay magtatanim ng puno bilang kapalit sa mga pinutol. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Tingnan natin ang chart. Ito ang chart na ating pinanood. Ating susuriin ang suliranin upang maayos na mabigyan ito ng solusyon. Kung ating mapapansin, sa pinakataas na bahagi ng chart ay ang pamagat ng ating pinanood o ng isang kwento. Mababasa natin ang pamagat na ang naudlot na bakasyon. Sa kaliwang ibaba ng chart, nakalagay ang suliranin. Sa kanang bahagi naman, ang solusyon sa suliranin. Ang suliranin sa kwento ay pagdausdos ng lupa o landslide, samantala ang solusyon ay pagtatanim ng mga puno para mapalitan ang mga naputol na kahoy. Lahat ng suliranin ay may solusyon, ngunit kailangan nating isaalang-alang ang mga sumusunod para mabigyan natin ng tamang solusyon ang suliranin. Narito ang mga dapat mong tandaan sa pagbibigay ng solusyon sa suliranin. Una, alamin ang tunay na suliranin at pinagmulan nito. Pangalawa, pag-aralan ang posibleng solusyon. Pangatlo, isipin ang taong makakatulong sa iyo
upang malutas ang suliranin. Pang-apat, isipin ang maaaring maging kalalabasan o kahihinatnan. Ngayon, bibigyan kita ng pagsasanay upang mahasang lalo ang iyong kakayahan sa pagbibigay ng solusyon sa mga suliranin. Ano, handa ka na ba? Huwag kang mag-alala, alam ko namang kayang-kaya mo ito. Panuto, piliin kung ano ang mabisang solusyon sa bawat suliranin. Ituro kung ang nasa kanan ba o nasa kaliwa ng guro ang mas mabisang solusyon. Bibigyan lamang kita ng 5 segundo upang masagot ang bawat katanungan. Unang bilang, coronavirus. Ano ang iyong pipiliing solusyon? Ang nasa kanan, pagsusuot ng mask, face shield, social distancing, at madalas na paggamit ng alkohol. Sa kaliwa, paghihintay ng ayuda mula sa gobyerno. Ang tamang sagot ay pagsusuot ng mask, face shield, social distancing, at madalas na paggamit ng alkohol. Ikalawa, baradong kanal. Pag-iwas sa pagtapon ng basura kung saan-saan. Paghihiwalay ng mga basura ng tama at huwag pagtapon ng basura kung saan-saan. Ang tamang sagot ay paghihiwalay ng mga basura ng tama at huwag pagtapon ng basura kung saan-saan. Pangatlo, global warming. Sa kanan, pagtitipid sa pagkonsumo ng tubig at kuryente. Sa kaliwa, pagtatanim ng mga punot, halaman at pangangalaga sa kalikasan. Ang tamang sagot ay pagtatanim ng mga punot, halaman at pangangalaga sa kalikasan. Ika-4, pagtaas ng mga bilihin. Sa kanan, pagtatanim ng iba't ibang gulay sa bakuran. Sa kaliwa, maghanap ng ibang trabaho na may mas malaking sahod. Ang tamang sagot, pagtatanim ng iba't ibang gulay sa bakuran. Ika-5, pagkalat ng sakit na dengue. Paglilinis ng kapaligiran araw-araw at huwag mag-imbak ng tubig ng matagal nang hindi kailangan. Putulin ang mga halaman at puno sa buong paligid ng bahay. Ang tamang sagot, paglinis ng kapaligiran araw-araw at huwag mag-imbak ng tubig ng matagal nang hindi kailangan. Alam kong kayang-kaya mo na ang pagbibigay ng mga solusyon sa mga suliranin na iyong naoobserbahan sa iyong paligid. Muli, ating balikan ang mga hakbang na dapat sa pagbibigay ng solusyon sa mga suliranin. Una, alamin ang tunay na suliranin at ang pinagmulan nito. Pangalawa, pag-aralan ang posibleng solusyon. Pangatlo, isipin ang taong makatutulong sa iyo upang malutas ang suliranin. Pang-apat, isipin ang